Topic po natin, mga pagkaing mabuti sa atay. Okay? Mga good foods for the liver. Alam nyo, dumadami may liver disease ngayon. Lalo na yung fatty liver disease, ang dami may fatty liver. May lugar sa ibang bansa, I think sa Japan, may isang pag-aaral, parang 40% may fatty liver disease. I'm sure sa Pilipinas, pag na-check lang ng ultrasound ang liver, maraming may fatty liver. Marami rin tayong may liver cirrhosis. Sa Pilipinas, lakas uminom ng alak sa atin, di ba? So, bago ko bigay yung mga good foods for the liver, magugulat kayo sa listahan natin. Mamaya, meron ding mga bad foods for the liver, tuturo ko rin. Ang liver ay pinakamalaking organ, solid organ ng katawan. Nandito siya sa may right upper quadrant. Okay? Pinakamalaki yan, solid. Ang trabaho ng liver, alisin o i-metabolize yung mga toxins. So, pag uminom tayo ng gamot o yung iba uminom ng alak, siya ang parang pinapawalang bisa na niya. Siya nang may metabolize bago mailabas ng katawan. So, finifilter niya, tinatanggal niya yung toxin, ginagawa niyang harmless yung mga nai-ingest natin na gamot at pagkain. Pinaprocess din niya mga nutrients sa katawan. Okay? Pag nasira ang atay, anong mga sintomas? Yung pinaka-obvious, yung maninilaw. Madilaw yung mata, jaundice, madilaw yung katawan. Pero ang early stage, hindi mo mamamalayan, parang mahina lang. Laging pagod. Laging pagod. Laging may sakit, parang may sakit, hindi makatulog, maigi. Tapos, yun na nga, naninilaw. Tapos, nag-iiba kulay ng ihi. Nagiging dark colored ang urine. Pag medyo malala na, lumalaki na ang tiyan. O, masakit na dito sa may kanan, lumalaki na. Parang may tubig na yung tiyan, ascites. Tapos yung paa, nagmamanas na rin konti. Bukod sa fatigue, meron din isang sign ng liver disease. Pwedeng liver cirrhosis tong sign. Pwedeng liver disease o iba, meron din sa liver cancer. Ganito ang sign eh. Yung namumula yung kamay. Tingnan mo, pula. Palmar erythema. Ibang klaseng pula niya. Talagang pula dito. Pula siya. So, yung sign ng liver. Minsan hindi mo mapansin eh. So, yan. Palmar erythema. Tapos, may sign din ng liver disease dito sa may tiyan natin sa abdomen. Spider angioma. Di ba? Minsan may nakita. Dapat may drawing ako. Yung spider na, yung maraming paa na manipis. Parang ganun siya. Parang X lang siyang ganyan, no? Nandito. Kulay pula. So, maliliit yan, mga pula-pula dito. Tapos, pag diniin mo yung pula sa tiyan, nawawala. Nawawala yung pula. Tapos, pag binalik mo, lalabas ulit yung spider. Mukha siyang spider. Yun, sign din ng liver disease. Okay? So, ano muna yung mga pagkaing mabuti? O, magugulat kayo sa number 10 natin. Number 1 muna tayo. Siyempre, maganda, oatmeal. Number 1. Oatmeal, pampababa ng cholesterol, di ba? Pag mababa ang taba sa katawan, bababa din ang fatty liver disease. So, oatmeal, maganda yan. Number 2, maraming gulay is maganda sa liver, pero isa sa pinakamaganda sa atay, broccoli. Sobra daming pag-aaral ng broccoli. Talagang sa lahat ng gulay, parang nasa top 5 siya. Na parang best gulay siya. Kaya mahal ang broccoli. Cruciferous vegetable. Broccoli, anti-cancer. May pag-aaral yan sa US, Department of Agriculture. Meron din siyang tulong sa non-alcoholic fatty liver disease. Lagyan mo ng bawang. Green leafy vegetables, nakakabawas ng fatty liver. Ang broccoli, mahal lang. Kung mahal ang broccoli, pwede cauliflower, may tulong na rin. Pwede cabbage, kale, mahal ang kale. Number 3, isang magandang gulay din, spinach. Spinach. Sa atin, local spinach natin, kangkong, pwede na rin. Pero ang tunay na spinach, may glutathione. Glutathione, maganda sa liver. So, yan, broccoli, green leafy vegetables, spinach. Number 4, mahal eh. Maganda sa liver, kaya lang mahal, strawberry. Pero mas maganda pa, blueberry. Blueberry talaga, super taas ang polyphenol, antioxidant. Siguro kung kayo ay mga overseas workers sa ibang bansa, makakabili kayo ng blueberry.
Sa atin, strawberry na lang. Nakakabawas ng non-alcoholic fatty liver disease. Super dami sa antioxidant itong blueberry, strawberry, cranberry, basta berry. Number 5, green tea. Sa lahat ng tsaa, green tea ang mataas sa antioxidant. May pag-aaral pag umiinom ng green tea, nakakabawas ng SGPT, SGOT, itong liver enzymes. Nababawasan din niya fatty liver disease, fatty liver cancer. Kaya lang ang green tea sa lahat ng bagay ay moderation pa rin. Hindi ko sinabi na buong araw green tea ka na lang. Siguro 2 basong green tea everyday, pwede yan. Number 6, ito maganda, grapes. Meron tayo grapes. Pero ang sikreto sa grapes, maraming grapes, diba? May green, may red, may purple, may black, diba? Maraming kulay ang grapes. Ang pinakamagandang kulay ng grapes, yung red o yung purple. Red grapes, purple grapes, mas maraming antioxidant siya. So, less sira ng cellula, less inflammation, maganda sa liver, maganda sa buong katawan. Number 7, mani. Kahit anong mani, pwede. Pero yung mani, tulad na sinabi ko, hindi yung mani na nabibili sa supermarket na commercial. Ang problema nga sa Pilipinas, yung mani natin, puro asin, puro betchin, minsan may caramel pa, nakabalot. Merong mani na binibenta, yung mani lang mismo eh. Yung healthy lang, unsalted. Di ba, minsan may nabibili na sa plastic na maramihan. Basta healthy, walang salt, mani lang mismo, very healthy. O buto ng kalabasa, pwede rin. So, basta mani, unsalted, walang mantika, tapos yung safe yung hindi yung masangsang na luma na. Kasi yung lumang mani, pwede rin may amag. Basta healthy nuts, pwede yan. Isang dakot, 30 grams lang. Konti lang kakainin nyo. So, ito. Number 8, fatty fish. Okay, fatty fish. Mataas sa omega-3 fatty acids. Nagpapababa ng triglyceride, liver fat. Yung mga tanigi, tulingan. Yan, local to. Tanigi, tulingan, dilis. Tawilis, pwede. Tambakol. Sardinas, tuna, konti lang, wag lang masyado marami. Okay? So, tulad na sabi ko, sa fish, siguro, isang linggo, 3 times to 4 times in a week, di ba? Isda. Ulitin ko lang, sa nuts, konti lang, konti lang. Isang maliit lang. Hindi ko sinabi na marami. Parang isang dakot lang ang kakainin natin. Number 9, moderate coffee consumption. Pwede ang kape. Okay? Ang kape, 2 cups of coffee in a day. Pero hindi ko sinabing kape na maraming asukal, maraming whipped cream. Hindi yun. Yung kape lang na black coffee, 2 to 3 cups, pwede yan. May antioxidant, may glutathione. At number 10, magugulat kayo hot water lang. Oo. Hot water, makakaiwas ka na sa fatty liver. Simpleng-simple. May pag-aaral to sa European Journal of Clinical Nutrition noong 2021. Bagong-bago lang. Sabi nila, ang mga umiinom ng 7 basong tubig, hot water in a day, pinag-aralan nila sa 16,000 people, nakakaiwas sa fatty liver disease. Okay? So, shocking tubig. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo, 8 basong tubig, araw-araw. Mas maganda, mas panalo yan. Oo, mabubuhay ka sa 2 basong tubig, 3 basong. Mabubuhay ka, pero delikado ang buhay natin sa konting tubig. Subukan nyo, ikontian nyo. Pag kinontian nyo tubig nyo, pag yung ihi nyo madilaw na, maghintay lang kayo mga 1 month yan. 1 month yan, sigurado ko, magkaka-UTI, magkaka-kidney stone, lahat na ng sakit. Magugulat ka na lang, nag-ipon-ipon na yung mga sakit sa katawan. Bakit? Parang, pwede ko ba i-example? Parang sa kubeta, kailangan flush ka ng flush. Hindi pwede yung kubeta yung walang flush. Yung, di ba? Para luminis ang katawan, fina-flush out mo yan. Para luminis ang ihi mo, mawala ang UTI mo, mawala yung bacteria, kailangan i-flush mo yung kidneys mo. Yung mga may kidney failure, anong ginagawa ng doktor sa ospital? Yung bagong acute kidney failure, tubig talaga. 3 litro nga binibigay isang araw. 3 liters a day.
ang 3 liters, 12 glasses, dagdag lang yun ng swero. Pipilitin talaga ipabuka yung kidneys, iihi, ilinis, ibaba yung creatinine. Tayo ay pa natin uminom ng tubig. Ngayon nga, may bagong pag-aaral. Tubig, hindi lang sa kidney disease maganda, hindi lang sa tiyan maganda, hindi lang sa utak, maganda pa sa liver disease. Ito, bawas sa non-alcoholic fatty liver. May pag-aaral pa ng tubig, magugulat ka sa heart failure. Hindi yung may heart failure na, yung may heart failure na manas na, medyo hindi na bawal na maraming tubig. Pero yung wala pang sakit, yung malakas uminom ng tubig, less heart failure din. Bakit? Pag dehydrated kasi ang katawan, hindi maganda eh. Pag dehydrated, hindi makatrabaho ang organs, hindi makatrabaho ang liver. Ang trabaho ng liver, alisin yung toxin, alisin yung ininom mong alak, alisin yung mga drugs na, yung mga gamot na nainom mo. Paano niya ito magagawa? Wala kang tubig. Dehydrated ka. Hindi siya makaandar. Okay? Marami kang tubig, less constipation. Labas din yung toxin sa, yung mga dumi sa katawan, di ba? Maraming tubig, papayat ka rin. Good, mabuti rin yun. Yung green tea na sinasabi ko, tubig din yon. Itong kape, tubig din naman yan. Di ba? Counted yan, lalo na pag hot water. So, sana po na-convince ko kayo. Ito sa pag-aaral niya, 7 glasses of, sa 7 basong tubig. Pero yun ang minimum. Yung umiinom ng wala pang 7, yung 4 glasses a day, marami nagka-fatty liver. Hindi mo kasi mamamalayan, isip mo, tubig lang, di ako inom. Hindi mo alam, nasira na yung puso, nasira na yung kidney, na kidney failure na UTI na hindi mo alam. Ngayon, na liver problem pa, hindi alam. Hindi lang umiinom ng tubig. Lalo na sa Pilipinas, sobrang init. Basta nanilaw yung ihi mo, not okay. Kaya sinabi ko, paggising sa umaga, 1 baso, 2 baso sa umaga. O kahit 1 baso lang. Pag senior, 1 baso lang ang recommend, isang inuman, 1 baso, pahinga muna 1 oras bago another glass. Pero kung bata ka, kahit 2 baso, kaya mo. Hindi ko sinabi uminom ng 10 baso agad, masama yun. Yung normal lang nga mga 8 to 12 glasses of water or fluid in a day. Pag ayaw mo nga tubig, di lemon water. O may 1 buko ka, pwede rin naman. Pero mas maganda sa katawan, tubig lang, less calories. Okay? So, yan ang mga good foods natin, oatmeal, broccoli, spinach, strawberry, blueberry, green tea, red grapes, healthy nuts, fatty fish, moderate coffee lang, hindi matatamis, and hot water. Ano ang pinaka-bad? Lista ko lang yung pinaka-bad para number 1 sa pinaka-masama sa kidney, alak. Lalo na sa hindi sanay uminom ng alak, biglang inom ng alak. Gaano karaming alak ang pwede kung meron ka ng fatty liver? May mataas na SGPT, SGOT mo sa blood test. Gaano karaming alak pwede mo inumin? 0. May sira na atay mo, 0 na talaga. Kung wala pang sira ang atay, gusto pa masira ang atay, pwede dumami. Pero may tulong, sabi na iba, may tulong daw yung red wine. May tulong yung red wine kasi may grapes siya Red wine kasi may grapes Yung grapes ang okay, hindi yung alcohol. 'Di ba? Masarap uminom ng alak, relax na pampalasing. Kaya lang hindi po maganda may calories. Lalo na yung beer, pampataba lang ang beer. Kung gusto mo, konting-konti. Okay? Konting-konti lang. Everyday, 1 beer lang, kung di ka naman mataba, o 1 wine glass lang na maliit. Pero pinakamaganda, pag may liver disease, 0 alcohol. Smoking din, 0, syempre. Number 2, mga fried foods and fatty foods, di ba? Matataba, mamantika, mapa-fatty liver. Number 3, bawal, yung mga matatamis, processed foods. Yung mga may high fructose corn syrup, yung mga nasa pastry, nasa cake, nasa donut, nasa ice cream, na yan, matatamis. Number 4, yung nasobrahan sa vitamin A, meron din yan. Pero bihira lang naman to. Yung maraming multivitamin sabay-sabay iniinom. Baka na hindi mo alam, ang dami mo na inad-add na sobrahan ka vitamin A. Number 5, safe ang paracetamol. Pero ayon sa pag-aaral, paracetamol ang number 1 cause ng overdose. Pag na-overdose, nasira ang liver, paracetamol.
Hindi ibig sabihin masama ang paracetamol. Ibig sabihin, paracetamol na sinobrahan. Di ba paracetamol dapat sa bata may sukat lang, sa matanda ganun lang. Every 4 hours, o 3 times a day, 4 times a day sa lagnat, tapos tama na. Dahil nga lahat ng bahay natin may paracetamol, ang bilis kunin ng kung sino-sino, ang bilis inom-inumin, kala nila candy, kaya na-overdose. Diba? Yun ang madali kaya siya nagiging number 1 cause ng overdose. At yung paracetamol sa kidney kasi ang nagme-metabolize. Number 6, soft drink. Siyempre, matatamis. Number 7, yung mga gulay dapat huhugasan. Contaminated foods, fruits and vegetables, hugasan, walang pesticide, walang toxin. And number 8, dapat magpapapayat, wag overweight. So, pag sobrang pagkain, masama din sa liver. Saan po nakatulong to? Ano yung bawal, ano yung good foods, lalo na yung pag-inom ng tubig, simpleng-simple lang. So, tingnan nyo lang. Sa isang araw, kung meron siguro isang unhealthy ka na kinain, na wala kang choice, napapa-fast food ka, nakakain ka na sinigang na baboy, di ba? Maraming taba. So, bawiin mo na lang sa tanghali o sa gabi. So, meron kang mga healthy food at paminsan-minsan, sumasablay, okay na po yan. Salamat po.